natin kasi ang Taiwan, 800, ang lapit natin. 800 kilometers lamang apektado po. tayo. Apektado ang layo natin, ano, yung sa atin sa Northern Luzon, alam natin, na nandyan, may EDCA sites po tayo dyan, nakaposisyon na, baka ang typhoon, sabi kasi somewhere daw in Northern Luzon, ang typhoon na missile launcher. Yung, ito, ang sinasabi nga, nakababahala kasi I think they're saying it's really ang laking nung Chinese drill na yan, ng China, no? It involves 17 Chinese warship, 125 Chinese military aircraft, the most planes detected po na flying doon around, pinalibutan talaga ang Taiwan. What does this mean for us? Dahil nga ang lapit natin sa Taiwan. Well, unang-una talaga yung interest natin dyan, yung 200,000 Filipino OFWs. Yeah. No? Kaya interestingly, yung scenario na kinundak nung Kamandag, yung evacuation ng 200,000 Filipinos just in case magkaputukan dyan. But of course, it's easier said than done. Evacuate mo yung 200,000 Filipinos. Plus of course, hindi rin natin ma-avoid na mag-evacuate ng mga ilang Taiwanese citizens. For humanitarian purposes. But it will be conducted under, of course, intense, under fire. No? So, that's a challenge. Pangalawa ho, of course, yung geography. Napakalapit yan. Ayaw ho natin. Pinapaligidan na nga tayo ng mga Chino sa West Philippine Sea, South China Sea. Tapos mapapaligidan pa nila tayo sa Luzon Strait. Talagang sasakupin ng China yung Luzon Strait, tsaka yung mga isla natin sa Batanes. Kasi kailangan nilang i-secure. Dapat talaga nilang paligidan ang Taiwan. Kung papaligidan talaga nilang Taiwan, sasakupin din nila yung Luzon Strait. Lalo na, of course, kailangan nilang, kumbaga, pasukin din yung port city ng Kaohsiung na talagang nasa norte lang ng Batanes Island. So talagang maapektuhan tayo whether we like it or not. Yeah. Plus, of course, pag pumasok dyan ng Amerika, meron tayong Mutual Defense Treaty. So, hindi natin pwede sabihin sa Amerikano, neutral kami dyan kasi meron tayong kasunduan. Correct. An attack on one will be considered an attack to the other party. So, Professor, do you think, no, na sana naman hindi mangyari dahil ang dami na nating nararanasan ng mga digmaan, no? Nag-umpisa dyan sa Ukraine and Russia, tapos ngayon sa Israel at saka sa Iran, sa Hezbollah, tapos ngayon, no, talagang umiinit na talaga yung tensyon. If push comes to shove, and China, kasi ang Amerika ayaw na nila talaga masyadong di ba, makialam, kumbaga magpapadala na sila ng tulong, pero no boots on the ground. Pero baka ngayon magpalit. Kung sakali man, sugurin po ng China ang Taiwan, na sana naman na hindi mangyari, digmaan na ba talaga yon? Ang Amerika rin ba ay tutulo? Magpapadala na rin po ba sila ng mga sundalo? Papadala na rin ba nila yung kanilang mga barko, mga eroplano, para talagang magkaroon po talaga ng gera na laban mula China versus Taiwan and the US and allies, of course, of the US? Well, una-una kasi yung polisiya ng Amerika, strategic ambiguity. No? Ang basehan talaga nila ng pagtulong sa Taiwan, yung tinatawag ng Taiwan's Relations Act. Na ang wording is very vague, to assist Taiwan in defending itself. Unang-una, of course, nagbebenta lang sila ng armas. Ngayon, of course, under sa term ni President Joe Biden, no, nung in-interview sa Japan, I think this was in 2022 or I cannot exactly remember, no? Sinabi niya, nung tinanong siya, no, will the United States assist Taiwan? Sabi niya, yes. Will the United States send troops to Taiwan? Sabi niya, yes. Tapos recently, nangyari lang to this year, during the Shangri-La Dialogue, nung tinanong si US Indo-PACOM Commander, si Admiral Samuel Paparo, sabi ni Admiral Paparo, yes, we would use yung mga drones. We will make the Taiwan state a hellscape by using, of course, drones and other measures until American forces will arrive. So I think I have reasons to believe na the United States will not remain neutral. And of course, if the United States get involved in that Taiwan scenario, other U.S. allies are expected to assist the United States. Lalo na, ang pinaka-importante, of course, is Japan. Susunod Australia, possibly South Korea, and of course, Canada. dahil malapit natin, neighbor tayo, and of course, we have the EDCA sites, we have to honor our treaty commitment to the United States. Kundi walang bansa na maniniwala sa atin. Let's get together. Sa Net 24.
sa Net 25.